Sa isang maliit na bahay na nakatayo sa gitna ng palayan sa Bukidnon, naninirahan si Popoy kasama ang kanyang mga magulang, sina Mang Noli at Aling Celia. Si Popoy, bagamat bata pa lamang sa edad na 17, ay nakakaranas na ng bigat ng responsibilidad bilang isang magsasaka. Sa araw-araw na pagbangon nila bago sumikat ang araw, sinasalubong nila ang pagod at hirap ng pagtatrabaho sa bukid. Ang kanilang ani ay hindi sapat upang tugunan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan, at bagamat walang reklamo mula sa kanyang mga magulang, ramdam ni Popoy ang pagnanais nilang makaahon sa kahirapan. Isang araw, matapos ang maghapong pagtatrabaho sa ilalim ng matinding init ng araw, naupo si Popoy sa tabi ng kanilang alagang kalabaw na si Tisoy. Tahimik niyang pinagmamasdan ang taniman nila ng palay na tila hindi humuusad ang paglaki, at malalim na nag-isip. Tisoy, bulong niya sa kanyang kasama, kailan kaya tayo magkakaroon ng sapat na ani? Kailan kaya mawawala ang pangamba ni inay at itay tungkol sa ating pagkain kinabukasan? Ang balat ni Tisoy ay kumikintab sa ilalim ng sikat ng papalubog na araw, tila may kaunting ginto na kumikislap dito. Ngunit sa kabila ng taglay na lakas at ganda ng kalabaw, hindi pa rin umaasenso ang kanilang buhay. Sa tuwing natatapos ang araw ng pagtatrabaho, nagbabalik sa isipan ni Popoy ang paulit-ulit na tanong, hanggang kailan kami magtitiis sa hirap na ito? Kinagabihan, habang nagtitipon ang pamilya sa kanilang hapagkainan, kumakain sila ng simpleng pagkain, kanin at kaunting gulay mula sa kanilang bukirin. Napansin ni Popoy ang katahimikan ng kanyang mga magulang. Pinili niyang buksan ang kanilang sitwasyon. Inay, itay, tanong ni Popoy habang hinahaplos ang palad, bakit kaya napakahirap ng ating buhay? Ano kaya ang mangyayari sa atin kung magpapatuloy ito? Si Aling Celia, na matagal nang sanay sa hirap ng buhay, ay sumagot ng may pag-aaruga, anak, mahirap man tayo ngayon, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hanggat nagtutulungan tayo, darating din ang araw ng ginhawa. Sumingit si Mang Noli, ang kanyang mga matay seryoso ngunit mayroong malasakit. Totoo ang sinabi ng iyong ina Popoy. Hindi nasusukat ang buhay sa dami ng ating yaman. May mga bagay na mas mahalaga, tulad ng pagkakaroon ng pamilya na nagmamalasakit sa isa't isa. Hindi tayo dapat sumuko, bagamat may mga mabigat na tanong sa kanyang isipan, naramdaman ni Popoy ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi pa rin mapawi ang pangarap niya na makaahon mula sa kahirapan. Matapos ang hapunan, lumabas siya sa kanilang bahay at tumingin sa kalangitan, pinagmamasdan ang mga bituin na tila malalayong pangarap. Sana, bulong niya sa hangin, bigyan pa kami ng pagkakataon na makaahon sa hirap. Habang tahimik si Popoy, nararamdaman niya ang kalungkutan ng pagiging bata na pinipilit unawain ang bigat ng buhay. Madalas niyang isipin kung hanggang kailan nila kakayaning magsakripisyo, at kung darating pa ba ang panahon na hindi na sila mag-aalala sa bawat pagkaing ilalagay sa mesa. Ang bawat bituin na tinitingnan niya sa gabi ay parang mga pangarap na tila abot kamay, ngunit hindi niya alam kung paano sila maabot. Sa kabila ng kanyang mga pangarap, hindi niya alam na malapit nang magbago ang kanilang buhay. Sa mga darating na araw, isang kakaibang bisita mula sa kagubatan, ang magbibigay sa kanya ng pagkakataong subukin ang kanilang katatagan at mabago ang kapalaran ng kanyang pamilya. Ngunit sa ngayon, si Popoy ay nagmamasid pa rin sa tahimik na gabi, nangangarap ng isang mas magandang kinabukasan para sa kanilang lahat. Isang mainit na tanghali, matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw, nagpahinga si Popoy sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng kanilang palayan. Pagod at punong-puno ng pangarap, inilatag niya ang kanyang katawan sa malamig na damo, pinagmamasdan ng kalangitan na tila nag-aalay ng katahimikan sa gitna ng kanyang mabibigat na alalahanin. Hanggang kailan kaya ganito ang buhay, bulong ni Popoy sa hangin, habang iniisip niya ang mga pangarap na makaahon mula sa kahirapan. Sa bawat araw ng kanyang pagbabanat ng buto, nararamdaman niyang parang lalong mas mahirap abutin ang pag-asa ng pag-asenso. Bigla na lamang, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Napasandal si Popoy, nagtaka kung saan nanggaling ang kakaibang hangin sa gitna ng mainit na araw. Paglingon niya sa kanyang likuran, nagulat siya sa kanyang nakita, isang maliit na nilalang na tila may liwanag na nakapalibot sa kanya. Huwag kang matakot, Popoy, sambit ng nilalang, na tila alam ang kanyang pangalan. Ako si Paglinang, isang duwende mula sa kagubatan. Tagapagbantay ako ng kalikasan at ng mga nilalang sa paligid mo.
Napakurap si Popoy, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Paglinang. Duwende, tanong ni Popoy, tila hindi makapaniwala sa kakaibang pangyayari. Anong ginagawa mo rito, at paano mo ako kilala? Ngumiti si Paglinang, ang kanyang boses ay magaan ngunit puno ng karunungan. Matagal na kitang pinagmamasdan, Popoy. Alam ko ang hirap at sakripisyo mo para sa iyong pamilya. Ngunit hindi mo alam, hindi ordinaryo ang kalabaw mong si Tisoy. Siya ay isang golden kalabaw na may kakayahang magbigay ng kasaganaan. Nagulat si Popoy sa narinig. Golden kalabaw. Si Tisoy. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang tapat na alaga ay may espesyal na kakayahan. Paano nangyari iyon? Ipinaliwanag ni Paglinang, si Tisoy ay hindi isang karaniwang kalabaw. Siya ay pinili ng kalikasan upang magdala ng biyaya, ngunit may isang kondisyon, ang kapangyarihang ibinibigay niya ay dapat gamitin ng may kabutihang loob. Hindi maaaring gamitin ang kanyang kakayahan para sa kasakiman o pansariling interes lamang. Nagpatuloy si Paglinang, kapag lumuhod si Tisoy, nangangahulugang handa na siyang tuparin ang iyong hiling. Ngunit tandaan mo, Popoy, bawat hiling ay dapat gamitin para sa kabutihan. Hindi ito dapat abusuhin, sapagkat ang kasakiman ay magdadala lamang ng kapahamakan. Napaisip si Popoy sa mga sinabi ni Paglinang. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala o kung ito'y isang panaginip lamang. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang kakaibang kapangyarihan ni Tisoy, isang bagay na hindi niya napansin noon. Kung totoo ang sinasabi mo, paano ko magagamit ang kakayahan ni Tisoy? At paano ko masisigurong hindi ako magiging sakim? Tumayo si Paglinang sa harapan ni Popoy, tinapik ang kanyang balikat. Popoy, ang bawat desisyon na gagawin mo ay nasa iyong mga kamay. Ang kabutihan at kasakiman ay nasa puso ng bawat tao. Ngunit tandaan mo, bawat hiling na gagawin mo ay may kaakibat na responsibilidad. Kung gagamitin mo ang kapangyarihan ni Tisoy ng tama, hindi lamang ikaw ang makikinabang kundi pati ang buong komunidad. Habang sinasabi ito ni Paglinang, nakaramdam si Popoy ng bigat sa kanyang puso. Alam niyang binibigyan siya ng pagkakataon na baguhin ang kanilang buhay, ngunit kasabay nito ay ang takot na baka siya'y magkamali. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya nang may kaunting pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Ngumiti si Paglinang, tila alam ang mga agam-agam ni Popoy. Humiling ka ng may dalisay na puso, Popoy. At alagaan mo si Tisoy ng buong pagmamahal at respeto. Tandaan mo, hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat sa ginto at salapi. Ang tunay na yaman ay nasa kung paano mo ito ginagamit para sa kabutihan ng iba. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Popoy ang bigat ng responsibilidad na ibinigay sa kanya. Habang naglalakad si Paglinang palayo, bumalik si Popoy sa tabi ni Tisoy at hinaplos ang likod ng kalabaw. Tisoy, bulong niya, kung totoo nga ang sinabi ni Paglinang, tutulungan kita. Hindi ko gagamitin ang kapangyarihan mo para sa pangsarili kong interes. Habang nakaupo si Popoy sa tabi ni Tisoy, ramdam niya ang pagbabago sa kanyang puso. Ang dating pangarap na umunlad lamang para sa kanilang pamilya ay unti-unting napalitan ng isang mas malalim na hangarin, ang makatulong sa kanilang buong komunidad. Bagamat puno ng takot at pag-aalinlangan, alam niyang kailangan niyang subukan. Kinabukasan, habang tahimik na naglalakad si Popoy sa kanilang palayan, hindi maalis sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Paglinang. Totoo nga kaya ang kapangyarihan ni Tisoy? Nag-aalangan man, isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabi na subukan ito. Habang kasama niya si Tisoy sa gitna ng palayan, nakaramdam siya ng kakaibang damdamin, halo ng pag-aalinlangan at pag-asa. Naupo si Popoy sa tabi ni Tisoy at tahimik na hinaplos ang makintab na balat ng kalabaw. Tisoy, bulong niya, kung totoo ang sinabi ni Paglinang, ngayon ko susubukan ang kapangyarihan mo. Hihilingin ko ito para sa aking pamilya. Huminga siya ng malalim at isinara ang mga mata. Sa simpleng dasal, humiling siya ng masaganang ani para sa kanilang pamilya. Pagkasabi ng kanyang hiling, narinig ni Popoy ang mababang ungol ni Tisoy. Bumukas ang kanyang mga mata at laking gulat niya nang makita ang kalabaw na unti-unting lumuluhod ito sa harapan niya, isang tanda ng pagsang-ayon mula kay Tisoy. Hindi alam ni Popoy kung anong dapat maramdaman, pagkagulat, saya, o pagdududa, pero alam niyang isang bagay ang naganap sa sandaling iyon. Tisoy, bulong niya habang nakatingin sa kalabaw na tila masaya. Totoo nga kaya?
Sa loob ng ilang araw pagkatapos ng kanyang hiling, nagsimulang mapansin ni Popoy ang pagbabago sa kanilang palayan. Ang mga palay na dati natutuyo ay biglang nagkaroon ng buhay at sigla. Sa bawat pagdaan niya sa mga hilera ng palayan, napansin niya ang mabilis na paglaki ng mga tanim, isang bagay na hindi niya pa nakita sa buong buhay niya bilang magsasaka. Isang gabi, habang nag-uusap ang kanyang pamilya sa hapagkainan, nabanggit ni Popoy ang kanyang napansin. Itay, inay, napansin niyo ba ang mga tanim natin? Para bang mas mabilis silang lumago kaysa dati? Tumingin si Mang Noli kay Aling Celia at sabay na sumagot, oo nga anak. Parang hindi normal ang bilis ng paglaki ng palay natin. Kung ganito ang mangyayari, magkakaroon tayo ng mas maraming ani. Nagkatitigan sina Popoy at Mang Noli. Ramdam ni Popoy na hindi na lamang ito simpleng pagkakataon. Hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa hiling na ginawa niya kay Tisoy, ngunit alam niyang may kinalaman ito sa mabilis na paglaki ng kanilang mga tanim. Makalipas ang ilang linggo, dumating na ang panahon ng anihan. Ang mga palay sa kanilang bukid ay mas malaki, mas mabigat, at mas sagana kaysa sa mga nakaraang taon. Maging ang kanilang mga kapitbahay ay namangha sa nakitang pagbabago. Isang araw, habang abala ang pamilya sa pag-aani, nilapitan ni Mang Noli si Popoy. Anak, sabi ni Mang Noli, hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero alam kong may kakaibang dahilan kung bakit biglang naging masagana ang ani natin. Hindi ko pa nakikita ang ganitong klaseng ani sa buong buhay ko. Napatigil si Popoy. Alam niyang dumating na ang panahon upang ibahagi sa kanyang ama ang tungkol sa kapangyarihan ni Tisoy. Itay, may dapat po akong sabihin sa inyo. Mabilis niyang ikinwento ang kanyang karanasan kay Paglinang, at ang hiling na ginawa niya kay Tisoy. Hindi makapaniwala si Mang Noli sa kanyang narinig. Kung totoo nga ang sinabi mo anak, napakalaking biyaya nito. Pero tandaan mo, sinabi ng duwende na gamitin mo ang kapangyarihang ito ng may kabutihang loob. Mula sa araw na iyon, naging kilala ang kanilang pamilya sa baryo. Ang balita ng kanilang masaganang ani ay kumalat, at maraming nagtatanong kung ano ang sikreto ng kanilang biglang pag-asenso. Habang tahimik na iniisip ni Popoy ang mga susunod na hakbang, napuno siya ng bagong pag-asa. Alam niyang nasa kanya ang responsibilidad na gamitin ng tama ang kapangyarihan ni Tisoy, at sa pagkakataong iyon, handa siyang harapin ang mga susunod na pagsubok. Habang lumilipas ang mga buwan, patuloy ang pagdating ng biyaya sa bukid ni Popoy. Sa bawat hiling na kanyang ibinubulong kay Tisoy, ang matapat na kalabaw ay lumuluhod at nagpapakita ng mga himala. Mula sa malalago at masaganang palay hanggang sa mga bagong kagamitang pangsaka, pati na rin ang pagdami ng kanilang mga hayop, lahat ng ito ay tila mga sagot sa kanilang matagal ng dasal. Isang maalinsangang hapon, habang abala si Popoy sa pag-aayos ng bagong biling kagamitan sa bukid, lumapit ang kanyang kapitbahay na si Mang Rodel. Kilala sa kanilang lugar bilang isang matandang magsasaka na may malawak na kaalaman sa pagsasaka, hindi niya napigilan na magtanong kay Popoy habang pinagmamasdan ang mga bagong gamit. Popoy, iho, nakakabilib naman ang mga pagbabago rito sa inyong bukid. At parang bawat linggo, may bagong kagamitan akong nakikita. Paano mo ito nagagawa? Tanong ni Mang Rodel, ang tono ay halo ng paghanga at pagtataka. Ngumiti si Popoy, pilit itinatago ang tunay na pinagmulan ng kanilang kasaganaan. Ah, Mang Rodel, pinagpapala po talaga kami ngayon. Sinisikap lang naming pagbutihin ang bawat pagkakataon na dumating sa amin. Nagkibit balikat si Mang Rodel, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng pagdududa. Mabuti kung gayon. Bihira ang mga biyayang tulad nito Popoy. Siguraduhin mong gamitin ito sa tama at makatarungang paraan. Ngumiti si Popoy, ramdam ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanilang kasaganaan. Opo Mang Rodel, lagi po yang nasa isip ko. Pag-alis ni Mang Rodel, naiwan si Popoy na malalim ang iniisip. Totoo ang mga sinabi ng matanda. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang mga nangyayari at kailangan niyang pag-ingatan ang kapangyarihang ito. Nang gabing iyon, habang kumakain ng hapunan kasama ang kanyang mga magulang, ibinahagi ni Popoy ang naging pag-uusap nila ni Mang Rodel. Itay, inay, nag-uusisa na ang mga kapitbahay sa sunod-sunod nating biyaya, sabi niya, hinahaplos ang kanyang noo. Anak, maging maingat tayo, tugon ni Aling Celia, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alam nating hindi pangkaraniwan ang ating pag-unlad. Dapat nating siguraduhin na ang lahat ng ating ginagawa ay para sa kabutihan ng lahat,
hindi lang para sa atin. Opo inay, hindi ko po kakalimutan yan, sagot ni Popoy, ang kanyang boses ay may halong determinasyon. Ang pag-uusap na iyon ay nagpalalim sa kanyang pangunawa sa kahalagahan ng kanilang biyaya. Hindi lamang ito tungkol sa kanilang kapakanan, kundi pati na rin sa kapakanan ng kanilang kapwa. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Popoy na gamitin ang kanilang yaman sa mga paraang makakatulong sa buong baryo. Nag-donate siya ng mga buto at pataba sa mga nangangailangang magsasaka, at nag-alok ng tulong para sa pagpapaunlad ng kanilang mga lupain. Ang bawat kilos niya ay may kabuluhan, isang patunay na ang tunay na yaman ay nasa kung paano mo ito ibinabahagi sa iba. Ngunit habang tumatagal, ang patuloy na pagdagsa ng yaman ay unti-unting nagpabago sa puso ni Popoy. Kung dati-rati sapat na sa kanya ang magkaroon ng masaganang ani at matulungan ng kanyang kapwa, ngayon, ang pagnanais niyang magkaroon ng higit pa ay nag-ugat na sa kanyang puso. Hindi na lamang simpleng buhay ang kanyang hangad, nais niya na ngayong magkaroon ng mas maraming lupain, mas maraming kayamanan, at mas malaking kapangyarihan sa kanilang baryo. Isang gabi, habang magkasamang nag-uusap sina Popoy at ang kanyang ama sa kanilang sala, naipahayag ni Popoy ang kanyang bagong hangarin. Itay, iniisip ko pong palawakin pa ang ating lupain. Baka dapat na rin tayong bumili ng karatig na lupa para mas lumaki pa ang ating ani, sabi niya, puno ng pag-aalab sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Mang Noli, nababahala sa biglang pagbabago ng tono ng kanyang anak. Popoy anak, bakit parang hindi ka na masaya sa kung ano ang mayroon tayo? Hindi ba't dati-rati sapat na sa iyo na makita ang ating mga kapitbahay na umuunlad? Tumugon si Popoy, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkainip. Itay, hindi ba mas maganda kung mas marami tayong maaani? Hindi ba't mas makakatulong tayo kung mas malawak ang ating sakahan? Pero anak, sa bawat lupa na ating idadagdag, tiyakin mong hindi ito magiging dahilan para tayo'y malayo sa tunay nating layunin, ang mamuhay ng matiwasay at makatarungan, paalala ni Mang Noli. Ang labis-labis na kasakiman ay walang magandang maidudulot Popoy. Ngunit tila bingi na si Popoy sa mga paalala ng kanyang ama. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang kanyang mga hiling kay Tisoy. Humiling siya ng mas maraming lupain at mas maraming kayamanan. Bagamat patuloy pa ring lumuluhod si Tisoy sa bawat hiling, napansin ni Popoy na unti-unti nang nagbabago ang kilos nito, hindi na ito kasing sigla at kasing liksi ng dati. Isang umaga, habang naglalakad si Popoy sa paligid ng kanilang mga lupain, nilapitan siya ni Aling Celia. Popoy anak, may napapansin akong pagbabago sa iyo. Parang ibang-iba ka na. Huwag mong hayaang mawala ang iyong kabutihan dahil lamang sa labis na pagnanais na magkaroon ng higit pa, mahinahon na sabi ni Aling Celia. Napatingin si Popoy sa kanyang ina, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga ginawa. Inay, paumanhin po, tugon niya, ngunit sa kanyang puso ay may bumubulong pa rin na kailangan niyang magpatuloy sa kanyang nasimulan. Gabi-gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa labas ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang mga bituin, nag-iisip si Popoy. Alam niyang hindi siya masaya. Ang yaman na kanyang naipon ay hindi sapat upang punan ang lumalaking kawalan sa kanyang puso. Ngunit sa bawat hiling na kanyang pinakawalan, isang bahagi ng kanya ang nagiging mas sakim, at hindi na niya halos makilala ang sarili. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Popoy na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng lupain o sa laki ng kaban ng salapi. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng isip at ang kabutihan ng puso, mga bagay na unti-unti niyang nawawala sa paghangad ng higit pa. Ngunit, kung magpapatuloy ba siya sa landas na ito, o may oras pa para magbago, ay isang katanungan na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Habang lumalalim ang kanyang pagnanais para sa mas malaking yaman, napansin ni Popoy na nagsimulang magpakita ng kapaguran si Tisoy. Ang dati niyang masiglang kalabaw ay nagiging matamlay at mahina na. Hindi na ito kasing lakas at kasing ningning tulad ng dati. Sa kabila ng malinaw na mga senyales ng paghihirap ni Tisoy, hindi mapigilan ni Popoy ang sarili. Patuloy ang kanyang mga hiling, na ngayon ay para sa mas malawak na lupain at mas malaki pang bahay, kahit mayroon na siyang bagong bahay na naipatayo kamakailan lang. Sa bawat hiling, lumuluhod pa rin si Tisoy, ngunit napansin ni Popoy na bawat pagbangon nito ay nagiging mas mahirap at mas mabagal. Isang hapon, matapos muling humiling ng masaganang ani, nakita ni Popoy na halos hindi na makabangon si Tisoy pagkatapos lumuhod.
Tumabi siya sa kalabaw, pinagmamasdan ito habang hirap na hirap. Tisoy, ano ang nagawa ko sa'yo? Tanong ni Popoy sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagsisisi. Naglakad papalapit si Mang Noli, na kanina pa pala nanonood mula sa di kalayuan. Popoy, nakikita mo na ba ang iyong mga ginagawa? Seryoso ang tono ng kanyang ama. Tingnan mo si Tisoy, hindi na siya masaya, hindi na siya malusog. Dahil ba sa mas malaking bahay at lupa ang iyong mga hiling? Napayuko si Popoy, hindi makatingin ng diretso sa kanyang ama. Itay, naisip ko lang na mas makakabuti sa atin ang mga bagay na iyon. Pero hindi ko inakalang magkakaganito. Anak, ang kasakiman ay may presyo na hindi natin mababayaran, malumanay na sagot ni Mang Noli. Hindi tama na isakripisyo ang kalusugan at kasiyahan ni Tisoy, para lamang sa mga bagay na hindi naman natin tunay na kailangan. Dapat nating pahalagahan ang mga biyayang mayroon na tayo. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang silid, malalim ang iniisip ni Popoy. Nagsimula siyang magplano kung paano niya maibabalik ang dating sigla ni Tisoy. Habang lumilipas ang mga araw, ang kalagayan ni Tisoy ay patuloy na lumala. Ang dating masiglang kalabaw na kasabay ni Popoy sa pagtatrabaho sa bukid ay tila nawalan na ng lakas. Isang umaga, hindi na bumangon si Tisoy at nanatiling nakahiga, tila wala ng lakas na tumayo. Nabalot ng pag-aalala, dali-daling kumuha si Popoy ng veterinaryo mula sa kalapit na bayan, umaasang makakatulong ito. Dumating ang veterinaryo, isang dalubhasa sa hayop na may malawak na karanasan. Matapos niyang suriin si Tisoy, nagreseta siya ng gamot, na may pangako na ito ay makakatulong upang bumuti ang kalagayan ng kalabaw. Huwag kang mag-alala, Popoy, sabi ng veterinaryo. Bigyan natin ng ilang araw para umepekto ang gamot. Madalas, sa mga kasong ganito, kailangan lang ng kaunting panahon. Pinanghawakan ni Popoy ang pangako ng doktor, puno ng pag-asa. Ngunit sa paglipas ng mga araw, tila hindi gumagana ang gamot. Si Tisoy ay hindi lamang nanatiling nakahiga, tumanggi na rin itong kumain, at ang kanyang mga mata ay tila walang sigla. Isang gabi, habang nakaupo sa tabi ni Tisoy, hindi mapigilan ni Popoy ang mapaluha habang hinahaplos ang kanyang kaibigan. Tisoy, bakit hindi gumagana ang gamot? Anong nangyayari sa'yo? Tanong niya. Ang boses niya ay halos pabulong sa takot at pag-aalala. Habang nakatitig sa mahinang si Tisoy, labis na nabalot ng pag-aalala si Popoy. Ang dating masiglang kalabaw ay tila isang anino na lamang ng kanyang sarili, at dito napagtanto ni Popoy ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Sa desperasyon, tinawag niya si Paglinang, ang duwendeng nagturo sa kanya kung paano magamit ang kapangyarihan ni Tisoy. Sa gitna ng malamlam na gabi, sa ilalim ng malungkot na sinag ng buwan, muling nagpakita si Paglinang. Ang duwende ay lumitaw mula sa manipis na hamog, ang kanyang anyo ay seryoso at may bahid ng kalungkutan. Paglinang, tulungan mo ako, pakiusap. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Pagmamakaawa ni Popoy, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagsisisi. Si Paglinang ay tinitigan si Popoy ng matagal, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa malalim na kaalaman at pag-unawa. Popoy, ang iyong kasakiman ay nakaapekto hindi lamang sa iyong kapalaran, kundi pati na rin sa kalusugan ni Tisoy. Ang kapangyarihan ni Tisoy ay para sana sa kabutihan, hindi para sa walang katapusang pagnanasa sa mas higit pa. Napayuko si Popoy, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Napakasakit na makita si Tisoy sa ganitong kalagayan. Hindi ko intensyon na abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Hindi ko alam na ito ang magiging epekto ng aking mga hiling. Kung hindi mo ititigil ang iyong kasakiman, Popoy, tuluyang mamamatay si Tisoy, seryosong sabi ni Paglinang. Ang bawat hiling ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi mo maaaring gamitin ang kapangyarihan ni Tisoy para sa iyong kasakiman. Lumalim ang gabi, at lumalim din ang takot sa puso ni Popoy. Ano ang dapat kong gawin, Paglinang? Paano ko maibabalik ang dating sigla ni Tisoy? Bumalik ka sa simula, Popoy. Alalahanin mo ang iyong dating mga pinahahalagahan bago pa man dumating ang iyong yaman. Mahalin mo si Tisoy hindi bilang isang pinagmumula ng iyong yaman, kundi bilang isang tunay na kaibigan. Itigil mo na ang iyong mga walang kabuluhan na hiling, at magsimula kang magbigay sa iyong kapwa ng walang hinihintay na kapalit, payo ni Paglinang.
Tumango si Popoy, bagaman mahirap, alam niyang ito ang tanging paraan para mailigtas si Tisoy at mabawi ang kanyang pagkakamali. Salamat Paglinang. Ititigil ko na ang aking kasakiman. Aalagaan ko si Tisoy ng may tunay na pagmamahal at pag-aaruga. Habang unti-unting naglaho si Paglinang sa umaga, naiwan si Popoy na may bagong pag-asa at determinasyon. Sa mga susunod na araw, ipinakita niya ang kanyang sinsero na pagsisisi sa pamamagitan ng masigasig na pag-aalaga kay Tisoy. Binibigyan siya ng sapat na pagkain, pahinga, at higit sa lahat, tunay na pagmamahal. Habang ginagawa ito, unti-unti niyang natutunan ang tunay na halaga ng buhay, ang magbigay ng walang hinihinging kapalit. Nang mapagtanto ni Popoy ang kanyang pagkakamali, dama niya ang bigat ng responsibilidad at konsensya sa kanyang mga nagawa. Isang maaliwalas na umaga, habang siya ay nakaupo sa tabi ng nakahigang si Tisoy, bumuhos ang kanyang mga saloobin. Tisoy, patawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo, sambit ni Popoy, ang kanyang mga matay lumuluha. Hindi ko na sana ginamit ang iyong kapangyarihan para sa sarili kong kapakinabangan. Maling-mali ako. Tahimik lamang si Tisoy, ngunit sa kanyang mga mata, tila may pag-unawa sa mga salitang binitawan ng kanyang kaibigan. Sa pagdaan ng mga araw, ipinakita ni Popoy ang kanyang sinseridad sa pagbabago. Hindi na siya humiling ng anumang biyaya mula kay Tisoy. Sa halip, ginugol niya ang kanyang oras sa pag-aalaga sa kalabaw, nagbigay ng masustansyang pagkain, at sapat na pahinga para dahan-daang manumbalik ang lakas nito. Isang hapon, habang sila ay nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga, nilapitan siya ng kanyang ama, si Mang Noli. Anak, nakikita ko ang iyong pagsisikap na magbago. Paano mo ngayon plano gamitin ang kapangyarihan ni Tisoy para sa kabutihan? Tanong ng kanyang ama, na may halong pag-aalala at pagmamalaki. Tumingin si Popoy sa kanyang ama, at ngayon, may kumpiyansa na sa kanyang mga mata. Itay, naisip ko na ang tunay na layunin ng kapangyarihang ito. Hindi para sa atin lang kundi para sa buong komunidad. Plano kong gamitin ito upang makatulong tayong paunlarin ng ating baryo, tulungan ng ibang magsasaka, at siguraduhing walang magugutom. Nakangiti si Mang Noli, tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Mabuti yan, anak, masarap sa puso na makitang ginagamit ang biyaya sa mabuting paraan. Ang tunay na yaman ay nasa pagtulong sa kapwa, hindi sa pag-ipon ng higit pa sa kailangan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumalik ang sigla ni Tisoy. Hindi na tulad ng dati na mahina at halos hindi makabangon. Ngayon ay muling bumabalik ang lakas at kislap ng kanyang balat na tila ginto. Nakita ni Popoy ang pagbabagong ito habang patuloy niyang inaalagaan ang kalabaw, hindi dahil sa kapangyarihang taglay nito, kundi dahil sa tunay na pagmamahal sa kanyang kaibigan. Isang umaga, habang pinapaliguan ni Popoy si Tisoy, napansin niyang mas masigla na ito kaysa sa mga nakaraang araw. Lumapit si Mang Noli, bitbit ang isang balde ng tubig, at ngumiti habang pinagmamasdan ang dalawa. Anak, ang laki na ng ipinagbago ni Tisoy. Kitang-kita ko sa kanyang mga galaw ang lakas na nawala dati, sabi ni Mang Noli, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Opo itay, sagot ni Popoy habang tinatapik ang likod ni Tisoy. Nakikita ko na rin ang pagbabago sa kanya. Tila nagpapasalamat siya sa bawat araw na hindi ko siya pinipilit humiling. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Popoy ang bigat ng responsibilidad. Naisip niya na hindi ang dami ng hiling ang mahalaga, kundi kung paano niya magagamit ang mga biyayang ito upang makatulong sa iba. Isang araw, habang abala sa pagbubungkal si Popoy sa kanilang bukid, biglang lumuhod si Tisoy sa harapan niya. Natigilan si Popoy, sapagkat alam niyang handa nang magbigay muli ng biyaya ang kalabaw. Sa pagkakataong ito, hindi siya humiling para sa sarili. Hindi na para sa mas malaking lupa o isa na namang bahay. Bagkus, naramdaman niya ang tawag ng responsibilidad para sa buong komunidad. Tisoy, mahinang bulong ni Popoy, ang hiling ko ngayon ay para sa ikabubuti ng lahat. Naway maging masagana ang ani ng buong baryo upang walang magutom at lahat ay makatikim ng biyaya. Lumuhod muli si Tisoy ng mas malakas kaysa dati, tila may kasiyahan sa bawat galaw ng kanyang katawan. Sa kanyang pagluhod, naramdaman ni Popoy ang isang kakaibang kapayapaan sa hangin, parang isang tanda ng pagsang-ayon mula sa kalikasan. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimulang magbunga ang hiling ni Popoy. Hindi lamang ang kanilang palayan ang namunga ng masagana, kundi pati na rin ang mga bukid ng kanilang mga kapitbahay.
Sa buong baryo, ang mga magsasaka ay abala at mayroong kasiyahan habang inaani ang mga palay na tila hindi nauubos. Isang gabi, nagtipon-tipon ang mga taga-baryo upang magdiwang ng kanilang masaganang ani. Walang nakakaalam kung paano biglang bumuhos ang biyaya, ngunit lahat ay nagpapasalamat sa kanilang natanggap. Habang nag-uusap ang mga magsasaka, lumapit si Mang Goryo kay Popoy. Ang swerte natin talaga at pinagpala tayo ng napakasaganang ani ngayong taon, sabi niya, ang boses ay puno ng pasasalamat. Hindi ko akalain na lahat tayo ay magkakaroon ng ganitong kasaganang ani. Sumang-ayon ng iba pang magsasaka, nag-usap-usap tungkol sa kanilang mga pagpapala, ngunit walang nagtatanong kung paano ito nangyari. Oo nga, sabi ni Aling Rosa, salamat talaga at nabiyayaan tayong lahat. Tahimik lamang si Popoy, ngumingiti habang pinagmamasdan ang mga masayang tao sa paligid niya. Hindi nila alam na siya ang humiling kay Tisoy, at pinili niyang manahimik, sapagkat para kay Popoy, ang mahalaga ay makita ang komunidad na umuunlad at masaya. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ang pagkilala ang mahalaga, kundi ang mabigyan ng kasaganaan ang lahat. Habang pinagmamasdan ni Popoy ang mga tao, naramdaman niya ang isang malalim na kapayapaan sa kanyang puso. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa tabi ni Tisoy, pinakiramdaman niya ang bawat hininga ng kalabaw. Alam niya na ang kanyang mga hiling ay hindi na para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng buong komunidad. Ang tunay na yaman, naisip ni Popoy, ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa kung paano mo ito naibabahagi para sa kapakanan ng nakararami. Sa bawat araw na lumipas, naranasan ni Popoy ang kasiyahang dulot ng pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit, at ito ang naging tunay na biyaya sa kanyang buhay. Sa pagbabalik ng sigla ni Tisoy at pagbabago ng puso ni Popoy, hindi na niya inisip ang yaman para sa sarili lamang. Bagkus, sinimulan niyang ibahagi ang mga biyaya mula kay Tisoy sa buong baryo. Itinatag niya ang isang kooperatiba para tulungan ang mga magsasaka sa kanilang baryo. Sa tulong ng kooperatiba, nagbigay siya ng mas murang binhi, mga kagamitan sa pagsasaka, at teknikal na suporta upang mapabuti ang kanilang ani. Isang umaga, habang nagsasagawa ng pulong sa bagong gawa na sentro ng kooperatiba, nilapitan si Popoy ni Aling Remedios, isa sa mga pinakamatandang magsasaka sa kanilang baryo. May luha sa kanyang mga mata, lumapit siya kay Popoy at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Popoy, maraming salamat sa lahat ng tulong mo, sabi ni Aling Remedios, puno ng pasasalamat ang boses. Hindi ko inakalang darating ang panahon na makakakuha kami ng mas magandang binhi at pataba. Ngayon, hindi na kami nangangamba sa panahon ng pagtatanim. Tumango si Popoy, masaya sa narinig. Walang anuman po, Aling Remedios. Ang mahalaga po ay lahat tayo ay umangat. Hindi po ito para sa akin, kundi para sa buong baryo. Isa-isa rin ang iba pang magsasaka na lumapit kay Popoy upang magpasalamat. Si Mang Juan, na may-ari ng maliit na bukid sa kabilang dulo ng baryo, ay lumapit at sinabing, Popoy, dahil sa kooperatiba mo, nakabili ako ng mga gamit na dati pangarap ko lang. Malaking tulong ito sa pagsasaka ko. Mas magaan na ang trabaho ngayon at mas maganda ang ani ko. Ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan at pag-asa. Nagpatuloy ang pasasalamat ng mga magsasaka sa buong araw. Si Aling Talia naman, isang byuda na may maliit ding bukirin, ay lumapit kay Popoy at nagsabing, Popoy, iho, kung hindi dahil sa tulong mo, baka wala na akong maaani. Maraming salamat sa mga binhi at pataba na ibinigay ng kooperatiba. Malaking ginhawa ito sa akin. Habang tumatagal, ang mga proyektong sinimulan ni Popoy ay hindi lamang nakatulong sa mga magsasaka kundi nagpatibay din sa pagkakaisa ng komunidad. Ang mga tao ay mas madalas nang magtulungan, at ang dating mga alitan at selosan ay napalitan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Naging mas masaya at magaan ang buhay sa baryo dahil sa mga inisyatibo ni Popoy at ng kanyang kooperatiba. Isang hapon, habang naglalakad si Popoy kasama si Tisoy sa kanilang bukid, napansin niya kung paano tumatango at lumuluhod si Tisoy sa tuwing may bagong hiling siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na para sa kanyang pansariling kapakanan ang kanyang mga hiling. Ang bawat hiling niya ngayon ay para sa masaganang ani, mas magandang klima para sa pagsasaka, at kalusugan ng kanyang mga kabarangay. Alam mo, Tisoy, bulong ni Popoy sa kalabaw habang hinahaplos ang kanyang likod, hindi ko akalain na ang dating kasakiman ko ay magiging daan para mabago hindi lang ang ating buhay,
kundi pati na rin ang buhay ng buong komunidad. Salamat sa iyo, at salamat sa pagkakataong binigay mo para itama ko ang aking mga pagkakamali. Habang papalubog ang araw, tumingin si Popoy sa paligid at nakita ang mga masayang mukha ng mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Ang mga dating mukha ng pangamba ay napalitan ng kasiyahan at pag-asa. Alam ni Popoy na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o ari-arian, kundi sa pagbabahagi ng biyaya at sa pagtulong sa kapwa. Sa kanyang pag-uwi ng gabing iyon, ramdam ni Popoy ang tunay na kapayapaan at kasiyahan, hindi lamang sa kanyang paligid kundi sa kaibuturan ng kanyang puso. Napagtanto niya na ang biyayang ibinigay sa kanya ay hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa ikabubuti ng lahat ng nasa kanilang baryo. Sa paglipas ng mga araw, ang kanilang baryo ay patuloy na umunlad, kasabay ng pagbabagong pinangunahan ni Popoy at ng Golden Kalabaw na si Tisoy. Ang dating baryo na minsang naghihikahos ay ngayon hitik sa kasaganaan, at ito'y hindi lamang dahil sa masaganang ani, kundi dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan ng mga tao. Isang hapon, habang si Popoy ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno, ang lugar kung saan unang nagpakita si Paglinang, naramdaman niyang may paparating. Paglingon niya, naroon nga ang duwende, may ngiti sa kanyang mukha at tila masaya sa mga naganap na pagbabago. Popoy, bungad ni Paglinang, nakikita ko ang malaking pagbabago hindi lamang sa iyong bukid, kundi pati na rin sa iyong puso. Ngumiti si Popoy, tumingin sa malawak na palayan at masaganang ani na ngayon ay nagbibigay buhay hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong baryo. Paglinang, wika niya, napagtanto ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang pag-aari mo, kundi sa kung paano mo ito naibabahagi sa iba. Ang mga natutunan ko ay nagbukas sa akin ng mas malalim na pananaw. Ngumiti si Paglinang, puno ng pagmamalaki sa tinahak na landas ni Popoy. Ang tunay na yaman, Popoy, ay nasa iyong puso, kung paano ka nagmamalasakit sa iba at kung paano mo ipinapakita ang iyong kabutihan. Hindi na lamang ito tungkol sa material na bagay, kundi sa epekto ng iyong mga gawa sa iyong kapwa. Habang nag-uusap ang dalawa, lumapit si Tisoy, masigla at malakas, at tila nakikinig sa kanilang usapan. Umungol ang kalabaw at lumuhod sa tabi nila, na parang sumasang-ayon sa lahat ng sinabi ni Paglinang. Si Tisoy, wika ni Popoy, ay hindi lamang naging isang kalabaw sa akin. Siya ay simbolo ng biyaya at pagmamahal, at ng mga aral na natutunan ko tungkol sa tunay na kasaganaan. Ang iyong pagbabago ay hindi lamang nagdala ng yaman sa iyong pamilya, kundi pati na rin ng kapayapaan at kasaganahan sa buong baryo, sabi ni Paglinang. Si Tisoy, bagamat hindi nagsasalita, ay patuloy na nagiging kasangkapan ng kabutihan dahil sa iyong mabuting hangarin. Napuno ng kasiyahan si Popoy, nakaramdam ng malalim na kapayapaan sa kanyang puso. Ang kasakiman na dati na nalantay sa kanya ay napalitan ng isang layuning mas malalim, ang pagtulong sa iba at ang pagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Salamat Paglinang, wika niya, sa iyong patnubay. Hindi ko magagawa ito nang wala ka. Narito lamang ako upang gabayan ka Popoy, sagot ni Paglinang, ngunit ikaw ang gumawa ng pagbabago. Pinili mong iwan ang kasakiman at ipamuhay ang tunay na diwa ng kasaganaan. Ipinagmamalaki kita. Bago umalis si Paglinang, isang huling bilin ang iniwan niya, patuloy kang maging daan ng kabutihan Popoy. Ang kapangyarihan ay nasa mga kamay ng mabubuti, at sa mga tulad mo, ang tunay na yaman ay nagmumula. Habang nililisan ni Paglinang ang lugar, nakatingin si Popoy sa kalangitan, puno ng pasasalamat at pagkilala sa lahat ng biyayang ibinigay sa kanya. Lumapit si Tisoy at tumabi sa kanya, at sa katahimikan ng gabi, naramdaman ni Popoy ang kapayapaan sa kanyang puso. Sa bawat araw na lumipas, patuloy na namuhay si Popoy ng masaya at kontento, kasama si Tisoy. Patuloy silang tumulong sa iba, nagbahagi ng yaman at karunungan, at palaging humihiling para sa kabutihan ng buong barangay. Sa kalagitnaan ng gabi, habang pinagmamasdan ang mga bituin, napagtanto ni Popoy na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal, pagkakaisa, at pagtutulungan ng kanyang buong bayan. Ito ang yaman na hindi kailanman mawawala.